Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang energy companies upang suportahan ang inisyatibo ng gobyerno na palakasin ang energy supply sa bansa. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Pangulo na nakipag-meeting ito kay MGen Chair of the Board Manuel V. Pangilinan at Aqua Power Founder and Chairperson Mohammad Abunayan sa Malacanang Palace noong Huwebes. Napag-usapan sa pulong ang pagpapatuloy ng investment hinggil sa renewable energy. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na susuportahan ng gobyerno ang mga proyektong nagtutulak sa mas malinis, mas matatag, mas abot-kayang enerhiya para sa Pilipinas. Matatandaang pumirma ang MGen at Aqua Power noong June 4 ng isang strategic agreement na nakasentro sa paghahanap at pagde-develop ng mga renewable energy projects, partikular na ang solar energy. Nagsisilbing power investment arm ng Manila Electric Company ang MGen habang kilala bilang world's largest private water desalination company at pioneer ng green hydrogen ang Aqua Power. Layunin ng kolaborasyon na magamit ang global portfolio ng Aqua Power na 78.8 gigawatts at ang galing ng MGen sa paggawa ng 4.95 gigawatts na diversified energy assets sa buong Pilipinas. Inirekomenda ng Department of Agriculture or DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng mga frozen mackerel na nasabat sa Manila at Subic ports matapos itong ideklarang ligtas kainin. Lumabas sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na negatibo sa histamine at microbiological contaminants ang mga frozen mackerel. Sinabi ni Laurel na hihilingin ito sa Bureau of Customs na i-turn over ang mga frozen mackerel sa DA upang maipamahagi ng ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development o ng Office of the President sa mga biktima na nagdaang kalamidad. Matatandaang nasabat ang 7 container vans mula sa Manila North Harbor at Subic Freeport na tumitimbang ng 210 metric tons. Ayon sa DA, sapat ang dami nito upang bigyan ng tig-iisang kilong isda ang 210,000 pamilyang Pilipino. At sa iba pang balita, binuksan na ng Commission on Elections or COMELEC ang 10 araw na voters registration period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Inilunsad din ang Special Register Anywhere Program or SRAP sa ilang piling lugar sa Metro Manila. Sa lungsod ng Maynila, nagsagawa ng Special Voters Registration sa Mabini Hall ng Rizal Park mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gayon din sa LRT2 Recto Terminal, University of the East at Chairman's Hall sa main office ng COMELEC sa Intramuros. Nagbukas din ng voters registration area sa Robinson's Bridgetown sa Quezon City, pati sa SMX Convention Center sa SM Mall of Asia. Ayon sa COMELEC, bukas ang SRAP hanggang August 7. Kailangan lang magdala ng application form na maaaring i-download sa website ng COMELEC at valid government-issued ID. Tatanggapin sa mga SRAP site ang new registration, change of name and status, correction of entries, reactivation of registration records at transfer from overseas to local. Hindi naman magsasagawa ng pag-transfer ng local record. Maaaring makita ang schedule ng mga SRAP sites sa Facebook page ng COMELEC. Bukas naman ang regular na voters registration sa mga sangay ng COMELEC at mga piling satellite registration sites hanggang August 10. Sa balitang pangkalakalan, nagpahayag ng pagsuporta ang World Bank sa pagpapaunlad ng gobyerno sa kalagayan ng mga magsasaka lalo na sa kanayunan. Ayon kay World Bank Senior Land Administration Specialist Catherine Kelm, mahalaga ang pagmamay-ari ng lupa bilang pundasyon sa pag-unlad ng agrikultura.
Nakiisa ang World Bank sa pamamahagi ng 1,800 titulo ng lupa para sa mahigit 1,500 agrarian reform beneficiaries sa Cagayan Valley noong Huwebes. Namahagi rin ng mahigit 9,000 debt condonation certificates para sa mahigit 5,800 magsasaka. Ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, bahagi ito ng Project Split, isang inisyatibo ng DAR na pinopondohan ng World Bank. Ito'y para mabigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong magmay-ari ng sariling lupa, makalaya sa utang at mapaganda ang kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng World Bank na nakikiisa ito sa DAR sa pagtulong sa mga magsasaka higit sa pamamahagi ng titulo ng lupa. Samantala, inaanyayahan ng Department of Science and Technology sa Calabarzon ang lahat na lumahok sa 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week na may temang Building Smart and Sustainable Communities. Gaganapin ito sa Inares Event Center sa Antipolo City, Rizal mula August 14 hanggang 16. Ayon kay Information Officer Harley Margallo, ito ay mahalagang plataporma para sa siyentipikong pagtuklas na makakatulong sa pag-angat ng mga komunidad sa rehiyon. Ilan sa mga aabangang activities ang mga exhibit sa Science and Technology at Teknolohiya at Inobasyon kaagapay ng Micro-Enterprises or TICME. Ilulunsad din ang Innovation Hub sa University of Rizal System Antipolo Campus at ang 21st Century Learning Classroom ng Antipolo City National Science and Technology High School. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.